Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po muli, Lord, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa bagong araw. Blessing, Lord, na punong-puno ng pagpapala na binibigay mo sa amin, Lord. Maraming salamat po dahil napakabuti niyo, Panginoon, sa bawat sitwasyon na aming pinagdaraanan. Lagi kang mabuti, lagi kang tapat, at patuloy mo dinidinig ang aming mga panalangin. Salamat po dahil we are victorious, Lord. Salamat sa kapatawaran, sa patuloy na pagsama mo sa amin sa bawat araw, at patuloy, Lord, yung pagmamahal mo na aming nararamdaman sa amin, Panginoon. At patuloy po, Panginoon, Lord, yung comfort, yung peace at joy, Lord, na nag-uumapaw sa aming mga puso, Panginoon. Ano man po yung mga sitwasyon na aming pinagdaraanan, Lord, laging kami ay grateful, Panginoon, dahil hindi mo kami iniiwan, Panginoon, dahil laging po namin kayo kasama, Panginoon. Salamat po, Lord, sa wisdom. Sa lahat po ng aspeto na aming buhay, sa bawat desisyon na aming ginagawa, Lord, laging nandoon po yung wisdom na nangigibabaw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat salita mo, Lord, na naiiwan sa aming mga puso dahil ito po ay nilalakaran namin. Maraming salamat po, Lord, dahil sa bawat puso ng bawat isa, sa mga kapatid ko na ito, Panginoon, na narito. Salamat po, Lord, sa oras nila. Although, Panginoon, na may bagyo sa Pilipinas, at patuloy po, Panginoon, narito sila, Lord, hanggang makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, Lord, na ikaw po maghari sa aming buhay. Patuloy, Holy Spirit, help us, Panginoon, na maunawaan yung mga salita, Panginoon, na lalabas sa aking bibig, at patuloy na ikaw po ang manguna, ikaw po ang aking maipahayag, Panginoon, ng tama. Patuloy po, Panginoon, yung mga salita na ito, Panginoon, ay patuloy, Lord, na maiwan sa bawat puso ng mga nakikinig sa mga oras nito. In the mighty name of Jesus, at patuloy na maunawaan na mas malalim, bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman. Patuloy, Lord, na malalim na pangunawa, Panginoon, sa topic na ito, Lord, upang malakaran namin. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy, Lord, na pumilo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat grasya mo, Panginoon, sa lahat po, Lord, ng biyaya na aming natatanggap simula sa maliit hanggang sa malaking meron kami, Panginoon, na patuloy na bumubuho sa aming mga buhay, Lord, sa bawat araw. Salamat po muli, Panginoon. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, ang ating title po ay Forgiveness that Flows from Christ. Ang pagpapatawad na nagmumula kay Kristo. Maraming tao ang nahihirapan sa forgiveness, not because ayaw nila, kundi dahil mali yung foundation ng understanding nila. Madalas, ang tingin natin sa forgiveness ay isang responsibilidad na kailangan paghirapan. Parang utos na kailangan sundin para maging okay tayo kay God. Pero ang totoo, iba ang starting point ng forgiveness. Forgiveness is not something you initiate. It is something you respond to. Hindi ito nagsisimula sa puso mo, nagsimula na ito kay Kristo sa cross. Kaya ang tanong ngayon ay, ano na ba ang ginawa ni Kristo tungkol sa forgiveness? Dahil kapag tama ang nakita mo kay Christ, magiging natural ang lalabas sa buhay mo. Meron po tayong 3 puntos na aking babanggitin. Number 1, yung forgiveness is not what you do. It is what Christ has done. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ginagawa mo. Ito yung ginawa ni Kristo. Sabi sa Colossians 3, verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo sa kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Hindi nagsisimula ang forgiveness sa tao. Nagsimula na ito kay Christ. Ibig sabihin, ang pagpapatawad ay hindi human initiative. Ito ay divine accomplishment. Bago ka pa mag-isip na magpatawad, may ginawa na si Kristo tungkol sa kasalanan. He dealt with it fully and completely. The believer is not trying to forgive para maging okay ka kay God. Dahil ang reality, okay ka na kay God in Christ. Ang forgiveness mo ay hindi negotiation with God. It is participation in what Christ has already finished. Pinatawad ka na in Christ, hindi partial,
hindi temporary, kundi complete and eternal. Walang natira na kailangan mong bayaran. Wala kang kailangang idagdag, kaya kapag nagpapatawad ka sa iba, hindi ka nag-aambag sa ginawa ni Kristo. Nag-a-agree ka lang sa ginawa niya. Ang pagpapatawad sa iba ay hindi paggawa ng isang bagay na bago. Umaayon ito sa isang realidad na ganap na kung paano ako tinrato ni Kristo, ganoon din ang i-release ko sa iba. Sabi sa point number 2 naman, you don't forgive people to be forgiven. Hindi ka nagpapatawad sa mga tao para mapatawad ka. Nagpapatawad ka dahil pinatawad ka. Sabi sa Efeso 4:32, sa halip maging mabait kayo at mawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ito ang critical shift sa understanding. Ang forgiveness ay hindi condition para patawarin ka. Ito ay resulta ng katotohanang pinatawad ka na. Maraming tao ang nabubuhay sa mindset na kailangan kong magpatawad para patawarin ako ni God. Pero ang ganitong mindset ay naglalagay ng believer sa performance based sa relationship. Para bang ang forgiveness mo ang nag-activate ng forgiveness ni God? Pero ang malinaw sa gospel, nauna yung ginawa ni Kristo bago ang response mo. Hindi ito, magpatawad ka para patawarin ka ni God. Kundi ito, pinatawad ka na ni God in Christ, kaya ngayon, kaya mo nang magpatawad. Ibig sabihin, ang pagpapatawad mo ay hindi paraan para makakuha ka ng grace. Ito ay nag-overflow ng grace na natanggap mo na. Hindi ka nagre-release ng forgiveness para makakuha ka pa. Nagre-release ka dahil punong-puno ka na. Amen. Kaya ang forgiveness ay hindi requirement na dapat mong i-meet. Ito ay response na natural na lumalabas sa isang taong nakakaunawa ng grace. Amen. May example lang po ako. Naalala ko yung doon sa SFC abroad na aking testimony. Naalala ko yung nung time na nakilala ko si Jesus. At tinanggap ko siya talaga bilang Lord and Savior. Ang una kong sinabi sa Lord, Lord, paano ba magpatawad? Turuan mo ko magpatawad. Dahil may sitwasyon nga na may ginawa ang aking tatay na talagang hindi siya okay. At talagang sinabi ko sa Lord, Lord, patawarin mo yung tatay ko, kung ano man yung ginawa niya sa akin, ano man yung ginawa niya sa nanay ko, is patawarin mo siya. Talagang syempre, hindi magic, di ba, yung pagpapatawad. Pero alam mo yun na every time na humihingi ka ng tawad sa Lord, alam mo na napapatawad ka kasi nandoon yung pag-aanan, di ba? At talagang yung paghingi mo ng tawad dahil tunay yon galing sa puso mo. Unti-unti na, alam mo yon, hindi mo namamalayan na sa bawat araw, nauunawaan mo na, alam mo yun, nauunawaan mo na pinatawad ka ng Diyos, tapos naunawaan mo na hindi ka perfecto at pinatawad ka ng Diyos. Tayo naman lahat, di ba? May mga talagang kasalanan na hindi talaga okay sa Lord. Pero alam mo yun, dahil gusto nating humingi ng tawad sa Panginoon, mas nauunawaan natin yung, alam mo yun, pinatawad ako ng Lord, yan sa lahat ng ginawa ko kasi hindi ako perfecto. At bandang huli, alam mo yan, sa kalaunan, habang patuloy kang humihingi ng tawad sa Panginoon, unti-unting pinapaunawa ng Lord yung pagpapatawad na binibigay niya sa atin. Kaya minsan, di ba, para sa akin, yung time na, yung talagang yung testimony ko na yun na over 40 years plus na talagang dala ko siya, tinago ko siya, at talagang ang mindset ko noon, hindi ko siya ilalabas kasi isang kahihiyan. Pero salamat sa Lord dahil simula nung nilabas ko yun, nandoon yung kalayaan. Naintindihan ko na kung paano ako na patawad ng Lord, naintindihan ko na ang tatay ko is, syempre nagkakasala din, hindi tayo perfecto, na alam mo yun na ang Diyos nagpapatawad, di ba? Bakit ako hindi ko kaya? At talagang doon, minsan kasi tayo, parang minsan nasasabi natin, kailangan natin patawarin yung tao na nakasakit sa atin. Pero minsan,
ano yun, yung parang salita na lang yun eh, di ba? Parang yun nga sabi dun sa point number 1, di ba? Nagiging ano na sa atin, parang responsibility na lang natin na kailangan magpatawad tayo para patawarin tayo. Pero once na naintindihan natin, yung sa loob-loob, kalaliman na kung paano nagpatawad si Kristo, yun, yung ang sarap lang ng feeling na kusa siyang lumalabas na pag dumadaan, pagka may kasunod na mga taong gumawa sa'yo ng hindi maganda, parang ang bilis-bilis mo na siyang patawarin kasi nandoon na yung pang-unawa mo, yung parang naunawaan ng nasa loob mo kung paano magpatawad, kaya nilalabas mo na lang, di ba? Kaya parang sa atin, di ba, parang minsan, nagsusorry yung tao, o okay lang yan, parang hindi na big deal, di ba? Kasi nauunawaan na natin yung pagpapatawad na ginawa ni Kristo, di ba, sa buhay natin, di ba? At ang sarap-sarap ng feeling pag ganon, di ba? Parang, alam mo yun, ang gaan ng feeling, may peace of mind ka, na parang, alam mo yun, hindi na big deal sa'yo, na ano man yung ginagawa sa'yo ng ibang tao, parang wala na, di ba? Kasi ano na naintindihan mo na na si Kristo ang gumawa nung alam mo, pinatawad ka ng Panginoong Jesus sa lahat ng ginawa mo. Kaya parang inirelease mo na lang. Yung ang sarap ng feeling. Parang ganun. Ayun, point number 3, forgiveness is a knowledge issue, not an emotional struggle. Ang pagpapatawad ay usapin ng kalaman, hindi ng emosyonal. Sabi sa Philemon 1:6, idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Sa puntong ito, kailangan nating maintindihan na ang Christian life ay hindi primarily driven by emotions, kundi by revelation. Accurate knowledge or epignosis, kung nahihirapan kang magpatawad, hindi ibig sabihin na kulang ka sa disiplina o masama kang tao. Kadalasan, ang issue ay hindi effort, ang issue ay clarity, di ba? Kailangan maunawaan talaga natin ng malinaw. Kapag hindi malinaw sa'yo kung gaano ka na pinatawad, yun, natural na mahihirapan kang magpatawad. Kapag hindi mo lubos na naunawaan kung gaano ka nakakumpleto kay Kristo, hahanapin mo pa rin yung justice, validation o bayad mula sa iba. Pero habang lumalalim ang pagkakaintindi mo sa lawak ng kapatawaran na tinatanggap mo, yung kabuuan ng identity mo kay Christ, may nangyayari sa loob. Hindi mo namamalayan, nag-iiba yung respond mo sa mga tao, tulad po ng sinabi ko kanina. Hindi mo pinipilit ang sarili mong magpatawad. Nagiging natural ito dahil nagbago yung pananaw mo. Praise God. Forgiveness then becomes effortless expression, not forced decision. You don't struggle to forgive, you grow in the knowledge that makes forgiveness natural. Ito na lang po yung conclusion. Sa huli, ang forgiveness ay hindi burden. Ito ay bunga ng natanggap mo na kay Kristo. Hindi ito pinipilit, may pinanggagalingan ito. Kung ano ang ginawa niya at kung sino ka na sa kanya. Kaya kapag may nakasakit sa'yo, hindi ka na nagre-react base doon sa pain. Nagre-respond ka base sa truth. Sinasabi, okay na ako kay God in Christ, kaya malaya akong magpatawad. Habang lumalalim ang pagkaunawa mo sa grasya, mas nagiging natural ang pagpapatawad. Amen. Hindi mo pinipilit, dumadaloy ito, praise God. Forgiveness flows from Christ and now it flows through you. Yun lang po. Glory to God. Ayun, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po muli, Lord, sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, Lord, sa pangunawa na ibinigay mo sa amin. Patuloy, Lord, na tulungan niyo po kami, Lord, na mas malalim po namin maunawaan. Lord, yung ginawa niyo na pagpapatawad sa amin. Patuloy po, Lord, yung malalim na pangunawa, Panginoon, na ikaw po muna, Panginoon, ang gumawa nito, Panginoon, pinatawad niyo po kami, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan, napatawad niyo po kami, Lord. At patuloy, Lord, na nag-flow lang ito, Panginoon, nire-release lang namin, Panginoon, yung forgiveness sa bawat taong nakakasakit sa amin.
Salamat po, Panginoon, sa patuloy, Lord, na forgiveness na ibinibigay mo sa amin. Dahil dito, Panginoon, patuloy namin lubos na nauunawaan na sa bawat sitwasyon, sa bawat tao, Lord, na nakakagawa sa amin ng hindi maganda, patuloy, Lord, na nire-remind mo kami, Panginoon, kung ano po yung ginawa nyo na natapos na, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga salitang ito. Ikaw na po, Panginoon, ang patuloy na maghari, manguna sa bawat kapatid ko, Lord, na narito. Salamat po, Lord, sa mga oras nila. Patuloy, Lord, na i-bless mo sila, Lord, ng sobra-sobra. Ano man po, Lord, yung kanilang mga pinagdaraanan. I declare, Lord, na more wisdom, Panginoon, ang mangibabaw sa kanila, Panginoon, na nagmumula sa iyo in the mighty name of Jesus. I declare, Lord, provision sa bawat kapatid ko na narito, Panginoon, sa lahat po ng kanilang kailangan, Lord, sa araw-araw, even sa kanilang mga alaga, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, dahil alam po namin na hindi niyo po kami iniiwan, ni pinapabayaan. Lord, I declare healing, Lord, sa bawat kapatid ko, Lord, na ano man po yung mga karamdaman sa aming mga isipan, Lord, yung gumugula sa aming isipan. I declare, Lord, we have a renewed mind in the mighty name of Jesus. At patuloy, Lord, na tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging renew yung isip namin, na mag-focus po kami, Lord, sa mga salita mo, sa mga nagawa mo, sa mga natapos mo, Panginoon, upang sagay, Lord, na magkaroon po kami, Lord, yung clarity, confidence, and stability, Lord, sa aming faith, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, Lord, na tulungan niyo pa po, Lord, ang bawat isa, Lord, na malaman yung nature niyo, yung character niyo, pang sagay, Lord, na hindi po kami, Panginoon, na matumba, anuman po, Lord, yung banta ng kaaway sa amin. In the mighty name of Jesus, salamat po, Lord, at patuloy po, Panginoon, yung kalakasan ng aming katawan, na patuloy na binibigay mo sa amin, patuloy, Lord, na binabago mo yung aming isip, puso, at karakter, Panginoon. Salamat, Lord, dahil napakabuti mo, Lord. Salamat po, Panginoon. Ito pong aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Glory to God.